Magandang umaga mga kapuso. Muling nag-ikot po ang National Meat Inspection Service sa mga pamilihan bilang bahagi ng pinaigting na pagbabantay kontra botsa ngayong magpapasko. Mula sa Blumentritt Market, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Ivan Rhea, mukhang talagang inaaraw-araw na ng mga taga-National Meat Inspection Services o NMIS itong pagbabantay sa mga palengke dito sa Metro Manila. At sa buong magdamag nga ay muli sila naglibot, partikular dito sa mga palengke dito sa lungsod ng Maynila. Inuna nila itong palengke sa may Blumentritt at sa bungad pa lang ay tumambad na sa kanila mula sa isang sakyan itong mga kilo-kilong mga processed meat, assorted meat products ito na walang mga label, walang expiration date at nang hanapan ng permit, wala rin maipakitang permit yung may hawak ng sakyan. Kaya kinumpis ka rin ito na umabot sa mga 350 kilos. Doon naman sa may area ng Paco Market, nakakumpis ka rin ng mga otoridad ng 17 kilos na mga tinatawag na Indian Buffalo. Yan ay mga imported na karne na mahigpit na ipinagbabawal sa pagbibenta sa mga wet market dahil hindi ito nasuri o dumaan sa pagsuri ng mga meat processing na accredited ng NMIS. Nakakuha rin sila ulit ng mga assorted meat products sa Paco Market. Walang mga label, walang expiration date at wala ring may pakitang lisensya mula doon sa pinagkunan ng mga produkto. Okay, Ivan Rhea, bakit naghihigpit itong mga NMIS sa mga ganitong klase ng produkto? Mapapansin natin itong mga nakaraang araw ay halos wala nang nakukuha ang mga tinatawag na double dead o botsa na karne itong mga taga-NMIS. Magandang senyalis ito. Baka raw na-discourage na talaga yung mga nasa likod nito na magbenta lalo pat mainit ang NMIS sa paghuli. Pero hindi rin inaalis na mga taga-NMIS yung posibilidad na baka itong mga botsang ito ay ginagamit na para gumawa nito mga assorted meat products. At kaya ganun ang ginagawa nilang paghihigpit dito sa mga hindi lisensyadong mga produkto, yung mga walang label. Baka kasi dito na pupunta itong mga botsa. Delikado ito dahil lang mga hindi magandang karne, lalo pat botsa at ginawa mong processed meat, yung shelf life nito ay talagang mas maikli. Hindi pa nakalagay yung mga expiration date. So hindi mo talaga alam kung kailan talaga mabubulok. Lalo pat kung botsa yan, talagang asahan mo, may mga mikrobe yan. Ilan pa sa mga binantayan ng mga taga-NMIS, yung mga tindahan, yung kalinisan sa lugar at yung tamang pag-handle nito mga produktong karne. Rhea, Ivan? Maraming salamat, Oscar Oida.